Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati po ng magandang gabi dito sa atin sa Middle East. Magandang umaga po sa atin sa Pilipinas. So mga ka-OFW ko dyan, mag-ingat po tayong lahat. At 4 days na lang po, 3 days na lang po ay Eid na po. So, sana po ay Eid na talaga sa Wednesday para ano po ay lahat ay maging masaya sa pag-Eid, diba? So, reactionan po lang natin itong film and production na ginawa ni Kabisnes Official dito sa True Life Story ang panliligaw ni Kuya Bong kay Kayla. So, kumbaga, documentary ito sa buhay nila, di ba? Ginawang documentary ni Mr. Kabisnes. Pinilm niya, siya ang nag-direct, naging director, at siya rin yung nagbigay ng, actually guys, di ba mga kabisnes, mga kapapi, this is not scripted. Kumbaga, nagbilin lang si Kabisnes ng kung ano yung gagawin, kung ano yung ano, kumbaga, natural na sinasabi nila. Binibigyan lang sila ng habilin, binibigyan lang sila kung ano yung dapat nilang gawin, pero sila na yung nagsasalita. Kumbaga, normal, actual na pananalita nila nito. So, dito, makikita natin ay ang galing ng director. Congratulations, Pinuno, at ang galing-galing mong gumawa ng film na ganito. So, itong ginawa niyang para kay Kayla at kay Bong ay siyempre, documentary ito, ilagay natin documentary kasi makikita ito kung halimbawa magkatuluyan talaga si Bong at saka si Kayla, yung mga anak nila ay makikita nila ito in the future. So mapapanood nila ito, this is the beginning of their love story, kung paano sila nagkilala ni Bong at nagkakilala si Bong at saka si Kayla at saka si Diyosa, kung paano nagumpisa ang kanilang love story hanggang sa dumating sila sa ganon, 'di ba? Malay natin, 'di ba? This is it and this is real. Ibigay sana ng pahintulot ng ating Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Bong at si Kayla ay magkatuluyan. So, mayroon makikita yung mga anak nila sa ganitong sitwasyon. Kumbaga, memories na ginawa ni Mr. Kabisnes ang film na ito para mapanood ng bawat isa at maalaala ng bawat isa. So, in the future, ang magkaanak man si Kayla at saka si Bong ay makikita nila ito kung paano nag-umpisa yung mga magulang nila naging magkaroon ng ganon. So, hindi naman natin sinasabi na alam na natin ang mangyayari because nobody knows, di ba? Pero, kung malay mo, di ba, hindi naman sigurong masama kung advanced thinking tayo kasi negative ba? Positive ba? Positive thinking tayo about these things kasi lahat naman tayo gustong-gusto natin makapag-asawa na si Bong, di ba? So this time nandito si Kayla, hopefully talaga we're praying na talagang sila na talaga, di ba? So sa paggawa ng film na ito ay lahat ng tao kinilig dito, lahat ng nanonood, wala ang hindi nagsasabing hindi kinikilig dito kasi ang pagkabigkas ng mga sinasabi ng dalawang ito ay natural galing sa kanilang pananalita, galing sa kanilang puso, galing sa totoo nilang mga sinasabi. So, dito ako naantig sa ginawa nitong ating pinunong nakapagaling na director. Yung bang nagbigay sila ng bahagi kung sino sila, nagpa-introduce na sila katulad ng ginawa ni Bong. Kumbaga, hindi natin sukat akalain. Marami tayong nababasang mga komento doon na napaiyak daw sila dahil hindi nila sukat akalain na makapagsalitaan si Bong ng ganon, di ba? So, in this case na alam natin na
there's a lot of improvement. Malaki ang improvement ni Bong at ni Kayla dito kasi hindi natin sukat akalain, no? Sa tagal-tagal na natin pinanood si Bong, pero hindi niya ito na gawang magsalita ng ganito sa babae. Kasi 'di ba? Okay, of course, mga kabisnes, mga kapapi, hindi naman natin pwedeng hindi kumbaga masabit ng kaunti itong ex-girlfriend niya. Nakita naman natin noon itong ex-girlfriend niya ay kumbaga hindi nakakapagsalita si Bong ng ganito kahaba na tinatanong niya yung babae kung ano yung ganito, kung ano yung gusto, kung paano, kumbaga siya kusa ang labas ng loob ng kanyang kalooban. Siya kusa ang nagtatanong, kumbaga siya kusa yung nagsasalita kung ano. Kasi nakita natin na sinasabi at tinatanong talaga ni Bong dito kay Diyosa kung ano yung ganyan, ganito na kumbaga he expressed his feelings na nag-voice out talaga siya, kumbaga lumabas talaga yung pag-uusap nila kung anong bagay na dapat pag-usapan, di ba? So dito lang natin makikita na sinasabi ng mga iba ay they have a problem in their mind. Kumbaga, may problema sila sa pag-iisip nila. So, bakit sila nakakapagsalita ng ganito? Although alam natin ito, this is a film. So, supposedly, ang film ay scripted. Kailangan mong basahin kung ano yung linya mo, kung anong isasagot mo. Pero this time, sino bang magsasabi na ang dalawang ito ay mayroon silang sakit sa pag-iisip? 'Di ba? Kasi hindi ito basta-bastang gawin na film na katulad ng ginawa ni Pinunong Kabisnes dito na ipinilm niya itong pagpanligaw ni Bong kay Kayla. So paano natin iisipin, kasi lahat naman na nakikita natin na napapanood natin ng mga film, ng mga teleserye ganon, may script talaga, kailangan nila memorize kung ano yung linya nila doon, kasi hindi yun pwedeng hindi sila hindi nila ma-memorize yun kasi nasa linya yun, ano ba yung tawag doon, o kaya paulit-ulit yung mag-cut ang director, kasi minsan kasi syempre pag sa linya ganun, pag hindi mo totally memorize yun, magkakamali ka nun. So, they will repeat again. Cut. Kailangan mong ulitin yun. So, dito kay Pinunong Kabisnes sa pagpipilm niya ng ito, paano natin masasabi yun na talagang nakakapagsalita talaga si Bong? Nakakapagsabi talaga si Bong kung anong gusto niyang sabihin kay Kayla? At saka, very well, no? Very, very well work. Like yung sinasabi na, good job talaga, well done talaga, kasi in the first place, no, si Bong ay nagpa-introduce kung ano siya dati at kung paano siya nakita nila Kabisnes. Kumbaga isinare niya sa atin kung anong totoo niyang pagkatao, kung sino siya, 'di ba? At yung pagpapasalamat niya doon sa mag-asawa na at family Kabisnes na hindi pa rin siya ni sinukuan hanggang ngayon. So, ako, mga kabisnes, mga kapapi, siguro mga 5 times o 10 times ko na yon pinanood kasi gustong-gusto kong i-repeat na panoorin yung sinasabi nilang dalawa ni Kayla at saka ni Bong. So, paano natin iisipin yung isang tao na kasabihin ng iba na they are not, kumbaga, nasa linya sila ng hindi magandang pangingisip, may problema. Pero sa dito nakikita natin sa kanilang pagpapaliwanag, sa kanilang true action at pananalita nilang dalawa ni Bong na nandun sila sa park at paano natin ma-explain, paano nang ma-explain mga negative thoughts and negative comments ng mga tao. Yung mga taong ayaw umintindi dito sa love team na ito, no? So, noong nakita natin, after Bong na nagsalita sa kanyang nagpa-introduce siya kung sino siya dito sa teleserye na ito, pumasok si Kayla na nagpa-introduce ng kanyang sarili kung sino siya
at kung ano yung nangyari sa kanya at kung paano siya nabago at kung sino yung tumulong sa kanya at paano siyang nag-i-improve ngayon na as Kayla said na maraming salamat at hindi siya sinukuan ni Papa Din. So, ibig sabihin, andon na tayo na si Kayla ay unti-unti na siyang nag-i-improve and very well talaga na. Hindi naman kung sasabihin naman natin may sakit may problema sa pangingisip, hindi siya pwedeng magsalita at hindi siya pwedeng magsabi kung anong gusto niyang sabihin. Hindi niya pwedeng tulad na lang yan, nag-uusap sila ni Bong na tinatanong niya si Bong kung ganito, kung ganyan, na tinatanong niya kung paano daw si ex-girlfriend, ano na daw yung nangyari. So, paano niya ma-explain sa atin, paano niya matatanong doon kay Bong kung hindi siya normal na nag-iisip, diba? At saka hindi natin masasabi na kayo na nagsasabing negatibo, nagko-comment ng negatibo, na si Kayla may sakit sa pag-iisip, di ba? May problema sa pag-iisip. Bakit nung nag-usap sila ni Bong at nasabi niya yon, siya'y naniniguro lamang kay Bong kung totoo o sigurado o seryoso ba si Bong sa kanya. Ayaw na daw niyang masaktan katulad ng dati. So, ibig sabihin, lahat ng pagbabago, lahat ng yung dati niyang naranasan, yung dating nangyari sa kanya, ibig sabihin, na-remind niya na yon, alam niya na kung ano yung nangyari, kaya siya nakapagsalita kay Bong, ayaw ko lang masaktan ako tulad ng dati. Diba? Yun ang sinabi. At ang sinabi pa ni Kayla, at wag gawin ni Bong sa public kung ano yung gusto niya kasi maraming tao. Siyempre, ang sagot ng lalaki, tao rin naman tayo, wala namang problema doon. So, in that case, sinabi ni Kayla, kahit na, hindi pa rin pwedeng gawin yun. Kung ibig sabihin, si Kayla, kahit sinasabi nilang may problema sa pangingisip, may sarili siyang respeto, may respeto siya sa sarili niya, may respeto siya kay Bong, nire-respeto niya yung taong nanonood sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya tulad ng iba. Isang kita lang, straight na. Isang meeting pa lang ninyo ng lalaki ay, kumbaga, sinuko na ang red flag. Dito kay Kayla, paano natin masasabi kung ikaw isang matino, di ba? Na ikaw sumurrender agad sa inyong red flag. Kumbaga, ay baba panty agad. First time ang meeting ninyong dalawa ng lalaki. Pero dito kay Kayla, sabi niya, aksyonan siyang halikan ni Bong. Ang sabi niya, wag kasi maraming taong nakakakita. At sabi ni Bong, tao rin naman tayo. Ang sagot ni Kayla, kahit na, hindi yon pwede. So, ibig sabihin, nire-respeto, may respeto siya sa sarili niya, may respeto siya sa bawat tao na nanonood sa kanya. Kumbaga, ang matinong pangingisip at ang may problemang pangingisip. Tingnan natin, sinasabi nila, may problema sa pag-iisip si Kayla. Ang sabi ng iba, normal yung ex-girlfriend niyang mag-isip. Pero kung ihahambing natin si Kayla, wala doon sa kalingkingan ng ex-girlfriend ni Bong ang pangungugali ng isang Kayla. Kumbaga, kahit sinasabi nilang may problema sa pangingisip, marunong mag-isip, marunong magrespeto sa sarili, marunong rumespeto sa mga taong nanonood sa kanya. Diba? Yun na lang ang ating pwede nating masabi dito kay Kayla. Talagang marespeto at mataas ang tingin niya sa sarili niya bilang isang babae na nililigawan ni Bong. Alam naman natin yun, hindi daw mahirap si Bong mahalin. Hindi naman mahirap ma-inlove kay Bong. Sinabi ni Kayla yon. So, ibig sabihin, totoo yun. Hindi naman mahirap, hindi naman porket na inlove ka na doon, ay ibibigay mo na agad ang gusto ng lalaki nang walang sabing, wag muna. Kumbaga, binaba yung panty mo, pumayag ka na lang. Hindi mo man lang sinabing, wag mong galawin at wag mong ibaba ang panty ko. Hindi ka man lang nag-refuse. You can refuse pag ikaw isang babaeng nire-respeto mo yung sarili mo.
pagtanggalan ka ng panty ng lalaki, sabihin mo, subukan mong tanggalan yan. Kung gusto mo akong tanggalan, pakasalan mo muna ako bago mo yan tanggalan. Huwag yung tinanggalan o ikaw mismo nagtanggal ng iyong panty para isuko yung bataan. Hindi ba? So, sino ang matino at sino ang may problema sa pag-iisip? Na tulad ng mga negatibong nagko-comment sa atin dyan. Di ba? So, dito, nakita natin si Kayla kung paano siyang magtanong kay Bong. Kung paano niya si Bong kontrolin na wag basta-basta gumawa ng hindi maganda. Kumbaga, tinuturuan ni Kayla si Bong na wag padalos-dalos, dapat ay nasa posisyon, dapat ay nandoon sa magandang pamamaraan yung ganong sitwasyon, di ba? Alam naman natin ang lalaki marupok, di ba? Lalo na pag na-inlove yan sa babae. They cannot resist. Hindi nila yan makokontrol ang kanilang sarili, ang kanilang pananabik sa isang lalaki. Lalo na itong si Bong nakatikim na ito, di ba? So, he cannot control at all. Pero, sa kalagayan ng isang Kayla na sinasabi nila may problema sa pag-iisip, kaya pa rin niya si Bong i-kontrolin na wag gawin ang hindi tama. Kaya pa rin niya si Bong pagsabihan. Ibig sabihin, ay si Kayla may matinong pag-iisip. Ibig sabihin si Kayla matinong babae. Ibig sabihin si Kayla may respeto sa sarili. Diba? Kumbaga, ay, kahit man sabihin nila o sabihin natin na kinaraan ng style, hindi na yon millennium. Millennium na tayo ngayon. Alalahanin natin, mga kabisnes, mga kapapi, ang isang babae, ang ating ipaglalaban sa ating mapapangasawa, yung ating pagkababae. Kasi hindi tayo makakalimutan ng ating asawa kung siya ang unang kumuha ng iyong pagkababae. Yun ang importante doon, hindi ba? So, kahit hindi na virgin ito, si Kayla, pero nandoon pa rin ang respeto ni Kayla sa kanyang sarili. So, good luck si Kuya Bong. Hindi mo ito mabasta-basta makukuhaan ng gusto mo dahil ang gusto ni Kayla ay, syempre, ang makasiguro siya na hindi mo siya lolokohin. So, alam naman natin si Kuya Bong, hindi naman itong manloloko. Napaka-sincere at napaka-gentleman nito kung magmahal, di ba? Kung gusto niyang magmahal nga, gusto niya, kung ngayon siya sinagot, ngayon na rin silang magpapakasal. So, narinig natin kung kaya daw magtiis ni Bong ng buwan or hanggang 4 years. Ang sabi naman ni Kuya Bong, ang tagal ko namang mag-antay ng ganon. So, sabi ni Kayla, titingnan natin na hindi naman daw talaga niya yun na gagawin na ganon. Basta, ang importante ay makilatis at makilala niya si Bong ng totoo, di ba? At makilatis ng pamilya niya si Bong kung sino siya. Alam naman natin ang ugali ni Bong, alam naman natin kung saan si Bong na naging umayos yung buhay niya dito kay Kabisnes. So, alam na natin yon. So, dito kay Kayla, ang ibig sabihin ni Kayla ay huwag padalos-dalos. Kumbaga, magkilatisin muna sila, kilatisin muna ni Bong yung pangungugali ni Kayla, kilatisin din ni Kayla yung pangungugali ni Bong. At gusto ni Kayla, makilala siya ng kanyang pamilya at ang gusto ni Kayla, doon manligaw mismo sa bahay niya. So, tingnan ninyo, yun ba yung sinasabi ninyo na may problema sa pag-iisip si Kayla? Wala naman yata, di ba? Ang style pa nga niya sa panliligaw niya ay style kinaraan. Yung style ng panliligaw ng kabataan namin. Ganito ang style ni Kayla. So, kahit man ay sinasabi nila ang gustong pampanliligaw ni Kayla ay from at least alam niya sa sarili niya, malinis yung sarili niya. Malinis siya bilang isang babae na ipagkaloob niya ang oo niya kay Bong, at least hindi sa marahas at hindi gawin ko yon na hindi nag-iisip. Ang sabi pa nga ng nagkokomento, yan ang babae, hindi yung tulad ng iba.
basta lang susunggab na para daw ano yun? Ano yun? Ano yun? Yung bang susunggab na lang ng basta-basta na hindi nag-iisip kung anong mangyayari sa banda huli. 'Di ba? Dito kay Kyla ay syempre step 1, step 2 hanggang step 3 siya. So, ibig sabihin, matinong babae at matinong pangingisip si Kyla, 'di ba? So nakita natin pumasyal sila ni Bong sa park, nag-usap sila doon tungkol dito nga sa panliligaw, tungkol nga sa pag-aasawa, hindi ba? Lahat itinanong na ni Kyla kung alam ba ni Bong ang lahat ng itinanong ni Kyla. Ang sabi naman ni Bong, lahat yan kaya ko. At ayon pa ang magandang sinabi ni Kuya Bong, nakakaagaw ng pansin sa atin. Nung sinabi ni Kyla, may trabaho naman ako, may trabaho ka naman. Ang sagot ni Bong, oo naman, may trabaho ka, may trabaho ako. Pwede pa natin tulungan ang iyong magulang. Diba? So kung ibig sabihin itong si Kuya Bong, hindi lang siya mapagmahal, very oriented pa siguro ito pag mayroon siyang tunay na pamilya, tunay na magulang. Napaka-oriented niya siguro sa pamilya. Kasi tingnan mo, sabi pa niya kay Kyla, may trabaho ka, may trabaho ako, kaya naman natin siguro tulungan ang nanay mo. Diba? So, dito natin malalaman, dito natin makikita, mga kabisnes, mga kapapi, how brilliant their minds are, diba? Kumbaga, itong si Bong, unti-unti siyang namumulat sa katotohanan. Unti-unti niyang nare-realize na ang sakit na ramdaman niya nang sinaktan siya ng ex-girlfriend niya na pinaasa sa wala. So siguro dito kay Kyla ay nakita niya siguro na bakit siya biglang nagdesisyon at nagpaalam siya kay Kyla, pwede ba kitang ligawan? So ang ginawa ni Kyla, nagpaalam sa kabisnes family, kay Mr. and Mrs. Kabisnes, na si Bong daw ay gustong manligaw sa kanya. So nasaan ang mga punto natin doon? Nasaan ang mga sinasabi ng mga negatibong nagko-comment dito? Mayroon silang problema sa pag-iisip. Tingnan lang ninyo dito sa kanilang sa kanilang teleserye na real life story nila, ang Labong, 'di ba? Kyla at Bong. So siguro naman nakikita natin at na kumbaga di ko ma-explain kasi nakikilig ako pag pinapanood ko. So sa ka-gentleman at kabaitan ni Kuya Bong, nako, may pa-snack-snack pa sila dyan sa park. Hindi natin sukat akalain ganyan si Kuya Bong kung magsalita, di ba? Nakita naman po natin nung dito siya sa ex-girlfriend niya, hindi siya makapagsalita ng ganyan na straight na gusto niyang sabihin. Kumbaga magsalita siya ng isang beses, kinokontrol agad siya nitong kanyang ex-girlfriend. Kumbaga nagsasalita pa si Bong, mayroon na agad itong isasagot itong babae. So hindi niya binibigyan si Bong ng pagkakataon mag-express ng feelings niya. Hindi niya binibigyan si Bong ng pagkakataon magsalita kung ano yung nasa laman ng puso niya. Hindi dito kay Kyla ay tinatanong siya ni Kyla, lahat naman yon ay sinasagot niya ng diretso. So ibig sabihin lang talaga ay kailangan ni Bong ang unawain mo siya. Kailangan ni Bong ang iyong pag-iintindi sa kanya, lalo't lalo na pag siya ay nagsasalita, lalo't lalo na pag may gusto siyang sabihin sa iyo. Kasi dito kay Kyla nakikita natin mga kabisnes, mga kapapi, she's giving a chance na magsalita si Bong. Binibigyan niya si Bong ng pagkakataon magpaliwanag. Binibigyan niya si Bong ng pagkakataon sabihin kung anong nilalaman dito sa puso niya, 'di ba? So hindi yung kinokontra ni Kyla ang mga sinasabi ni Bong. Kung ano yung sinasabi ni Bong ay kumbaga binibigyan ni Kyla ng opinion. So paano? Hindi ko lubos maisip na sasabihin ng ibang kampo na si Kyla at si Bong ay pareho may sakit sa pag-iisip. How dare you to tell that? Nakita naman natin kung paano si Bong at si Kyla mag-express ng sarili nilang mga opinion o sarili nilang feelings sa bawat isa. Hindi ba mga kabisnes? So paano natin masasabi? Paano ninyo masasabi ng isang tulad ni Kyla ay
may problema sa pag-iisip. Although alam naman natin yon, ang sinabi ni Kayla, oo dati, sabi nila, mayroon akong problema sa pag-iisip. Pero nang dahil kay Papa Dins, binago niya at hindi niya ako sinukuan. Kumbaga, andon pa rin si Papa Dins na hanggang si Kayla ay nag-improve ng gusto, naging magaling na si Kayla. Andyan si Papa din sa side ni Kayla na hindi siya sinukuan hanggang ngayon. At ngayon, napakasaya ni Kuya Bong at ni Kayla na sila ay nagliligawan. Umpisa na si Kuya Bong manligaw kay Kayla at ang sabi pa ni Kayla ay, ito po ang aming teleserye ni Bong. Hindi ba nakakakilig mga kabisnes ang sinasabi nitong si Kayla? So well, sana po ay tangkilikin natin itong teleserye ni kabisnes, ang Captain Dumbbell at itong real life story ng panliligaw ni Bong kay Kayla, ang love team ng kabisnes family at kabisnes official. So, mga kabisnes, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana po ang nagustuhan ninyo ito. Kung nagustuhan po ninyo ito ay paki-share and likes at paki-subscribe ng aking munting bahay, paki-share po ng aking video at paki-likes po na rin mga kabisnes, mga kapapi. And please don't forget to subscribe Kabisnes Official, Papa Dins TV at ang Family Kabisnes at ang aking lahat ng aking mga Cory actors po. Huwag nating kalimutan suportahan Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog at Kamix Vlog at ang inyong lingkod po Alminda Mix Vlog. Huwag ninyo rin pong kalimutan i-subscribe ang aking munting bahay. So, sa lahat po ng aking mga subscriber at new subscriber na nandito sa akin at patuloy pa rin po nagsasubscribe sa aking munting bahay, ako po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo. Ako po ay taos pusong I do really appreciated ano po yung mga ginagawa ninyo dyan sa akin. Nagko-comment, nagla-like na aking mga video at nag-share. Maraming salamat po. Kung wala po kayo, wala rin po ako. At maraming salamat po sa Kabisnes family na bilang ako isang reactor nila. Maraming salamat Pinuno sa iyong laging pagpupuri dito sa aking reaction video. Hanggang dito na lang po. May Allah bless us all. And please, huwag po nating kalimutan magpasalamat sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat. May Allah bless you all. Bye bye po.